You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Loobin mo rin po, O Diyos, na ang bawat isa po sa amin ay maging handa sa pagtanggap at patuloy na makita namin ang magandang layunin mo para po sa amin. Pagpalain mo po, O Diyos, ang labi ng iyong lingkod. Ang buong lugar na ito ay rin pong pagpalain. Pahiran mo po ng iyong banal na dugo ang apat na sulok ng lugar na ito, simula sa pundasyon hanggang sa bubungan, O Diyos. Walang anumang gawa ng kaaway ang maaaring gumambala sa aming pagsamba sa iyo sa umagang ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng narito ngayon na nagpasyang sila, O Diyos, ay sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain mo po ang buong araw na ito sa kanilang mga buhay, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Tagalog. Ang mensahe ng Panginoon sa atin ay related pa rin po doon sa walking in the light. Amen. Amen. At ang mensahe po ng Panginoon sa atin ay when darkness touch your lives. Kapag ang dilim ay dumating sa iyong buhay. Ayan. May mga pagkakataon na hindi natin gusto na dumating yan. Amen? At maraming pagkakataon sa buhay natin ay nabibigla tayo kapag naandyan na siya. Nagugulat tayo. At hindi natin lubos maisip bakit nangyayari ang dilim sa buhay natin. Na kahit wala kang ginawang masama, ay mayroong dumarating na hindi kaaya-aya na pangyayari sa iyong buhay. Minsan sabi dito sa aklat, nasaan yung yung ayan, Proverbs chapter 23 verse 4. Sabi sa aklat ng awit yan awit, ayan. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sinabi yan ni Haring David sa aklat ng awit. Kaya nga, kahit pa siya ay dumaan sa madilim na yugto ng buhay, sabi niya, hindi siya matatakot. At ito yung gusto ng Panginoon na itanim sa iyo, sa bawat isa sa atin, sa umagang ito. Hindi tayo exempted na dumaan doon sa darkest valley ng buhay. Amen. Hindi tayo exempted. Walang sino man sa atin ang hindi dadaan doon sa mga pangit na yugto ng buhay. Kaya nga, ang sabi dito ay kinakailangan na huwag kang matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. At pag-aaralan natin sa umagang ito, yung sunod-sunod na mga dahilan kung bakit ang dilim na ito ay dumadaan sa ating buhay. Sabi dito, darkness is a passage, not a destination. Sabihin mo sa iyong katabi, dadaanan mo lang yan, hindi yan ang destinasyon mo. Hindi po pwede tayong manatili doon sa dilim. Amen. Amen. Aba, sino ba yung nasa dilim lang? Yung mga bat. Yung bat ako. yung mga paniki. Yan yung mga mahihilig sa dilim, no? Pero hindi tayo paniki. Hindi tayo mahilig sa dilim. Dadaanan lang natin yan. Darkness is a passage, not a destination. Kaya nga, umpisa natin. When darkness of doubts touch your lives, kinakailangan maging malinaw ito sa iyo na ang pag-aalinlangan
ay isang dilim na hindi mo inaasahang darating sa iyong buhay. Simple lang yan. Meron lang magbabalita sa iyo ng hindi maganda at pagkatapos mag-aalinlangan ka na. Amen. May lalapit sa iyo, Mare, nakita ko mister mo. Nandoon sa isang lugar na hindi kaaya-aya. Sabi niya, doubts that could cloud our faith and make us question our purpose. Magkakaroon ka na ngayon ng maraming katanungan, hindi lamang sa iyong pananampalataya, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa iyo, at kadalasan pati ang Panginoon, tinatanong mo na. Simple lang dumating ang pag-aalinlangan, yung pagdududa. Simple lang yan. Kung minsan nananahimik ka, darating sa iyo yan ng walang abiso. Nandiyan po ba kayo? At kung minsan, damay talaga ang pananampalataya mo kapag ikaw ay pinasok na ng dilim ng pag-aalinlangan, ng dilim ng pagkawalan ng tiwala o pagkawala ng kasiguraduhan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang sabi niyan, you may feel disconnected pagka nag-alinlangan ka na. Sabi nga dito sa James chapter 1 verse 6 to 8, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Para kang tinatangay-tangay lamang ng hangin, iniahataw-hataw ka lamang ng alon ng dagat. Marahil naranasan nyo na yung kayo ay mag-alinlangan. Tama ba itong aking pananampalataya? Tama ba itong mga taong aking mga nakakasama? Mga simpleng tanong na kumisan ay hindi natin pinapansin na ikaw pala ay nalalagay na doon sa alanganing kalalagayan na ang iyong kaisipan ay naditimlan, natatalukbungan, o nauulapan. Tama ba yung mensahe na aking napakinggan? Alam niyo po, ibinibigay naman talaga sa atin ng Panginoon yung pagsusuri. Pero kinakailangan na alam mo sa sarili mo kung ikaw ay napapasok ng dilim sa pamamagitan ng pagdududa o pag-aalinlangan. Amen. Kuminsan, darating sa iyo ang isang pangyayari sa buhay na hindi mo gusto. Kagaya ng halimbawa, ang pagtutuwid ng mga leader sa mga nasasakupan. Itutuwid ka ng leader. Ngayon ang tanong, bakit ako lagi? Bakit ako lagi nakikita ng leader na to? At yun yung magiging pasimula na lumalagay ka sa dilim na kumisan ay hindi mo matanggap yung katotohanan na ikaw pala'y nasa dilim. Marami nang nangyaring ganyan. At ako'y nalulungkot dahil nga ang paraan ng Diyos sa atin ay pare-pareho lang. Iba't iba nga lang ang sitwasyon. Pare-pareho ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay disiplina, pagtutuwid, para doon sa lahat ng nasa sa Kanya, para doon sa lahat ng itinuturing niyang anak. Hindi maaaring hindi kayo tutuwid. Pero yung lahat ng iyon na ginagawa ng Panginoon, kumisan ay dumarating sa isipan at puso ng isang tao ang pagdududa. Tama pa ba na ang Diyos ang siyang namamahala sa buhay ko? Tama pa ba na pinakikialaman ako ng mga leader na meron dyan sa church? Tama pa ba yun? So yung mga ganong kaisipan, ang siyang nagiging ulap sa ating mga mata, sa ating puso, sa ating isipan. Tumatalokbong yan, parang mantel na itinatakip sa iyong isipan. Hindi mo makikita ang malinaw, ang katotohanan. You will feel disconnected. Hihiwalay ka. Lalayuan mo itong mga leader na ito hanggang sa unti-unti makikita mo yung sarili. Malayong-malayo ka na talaga sa kanila. Dahil lamang sa simpleng pagdududa o pag-aalinlangan. Sa mga mag-asawa, makaka-relate kayo dyan.
Pagka nagduda ka na sa asawa mo, lahat ay lahat mapapansin mo. Oh, dati naman dito nagli-lipstick ka. Bakit ngayon nagli-lipstick na to? Oh, dati hindi ito naghihikaw. Bakit naghihikaw na ito ngayon? Tapos pagka sa lalaki, may pabango-pabango pa. Oh, saan ka ba pupunta? Sa trabaho. Oh, pabango? Trabaho? Ay, mga ganon. Nagdududa ka. Ang dami mong pagdududahan. Ano po ba? Amen. Hindi mo namamalayan, natatalok mo ka na ng dilim. Kaya nga sabi dito ni James, para kang para kang tangay-tangay lamang ng alon at ng hangin. Kung saan ka ihataw, doon ka. Kaya nga sabi dito sa Proverbs, oh, James pa rin yan. Ayan, sige, basahin pa rin natin. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Kapag ang tao pala ay meron ng pagdududa, magiging unstable ka na. Hindi ka na mapapanuto. Hindi ka na matibay. Amen po ba? Kaya sabi dito sa Proverbs, nasaan na ba yan? Take a deep breath and trust in the Lord. Amen. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kapag nagdududa ka na, ilapit mo na yan sa Panginoon. Amen. Huwag yung sarili mong kaisipan ang pairalin mo. Amen. Huwag tayong tumulad doon sa iba na pinangingibabawan ng kanilang mga pagdududa. Ang hirap sa mag-asawa yun, nagdududa ka sa mister mo. No? Ba't hinating gabi ka ng pag-uwi? Yung mga ganon. Or di kaya naman nadatnan mo, asawa mo, walang niluto. Anong ginawa mo sa bahay? Wala tayong pagkain. Saan ka nagpunta? Anong ginawa mo? Ang dami mong tanong. Amen. 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 At sa mga kabataan, simple lang naman sa mga kabataan pagkagaling sa eskwela, ang inaasahan ng mga magulang, uuwi na ng bahay. Pero pagka lumampas na sa oras na dapat ay nakauwi na, ang tanong ng magulang naglakwatsa ka na naman? Kahit pa sabihin, ang ginawa talaga ng anak ay project or di kaya ay nakipag-banding pa sa mga kaklase para matapos yung dapat tapusin. Pero pagdating sa pagdududa, sumisira talaga yan ng tamang kaisipan. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang ganon. When darkness, sabi nga dyan, when darkness of doubts touch your lives, lumapit lang tayo sa Panginoon. Amen. Ito pa, when darkness of anger touch your lives. Sino dito ang hindi nagagalit? Pakikurot. Kung talagang hindi nagagalit. Anger, sabi diyan, it creates spiritual distance. It can also make it difficult for us to practice forgiveness. Kapag galit ka, nasa isip mo ba yung magpatawad? Kalabitin niyo ang katabi niyo. Pagkagalit ka, di ba? Gusto mong sugurin, pagka babae ka, para kasi Gabriela lang, daladala mo yung itak, mananaga ka, no? Kung lalaki ka naman, ang daladala mo yung Armalite, gusto mo ubusin lahat ng lahi. Kapag galit, and also, sabi dito, it distorts perspective. When consumed by anger, people may interpret teaching or situation through a lens of hostility, leading to misunderstanding of their faith and principle or strained relationship with fellow believers. Mga kapatid, sinisira ng galit ang tamang kaisipan. Sinisira ng galit ang iyong relasyon sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kaibigan. Ang daming kayang sirain ng galit.
Biro mo, asawa mo, sasabihin mo, mahal mo, I love you every time. Tapos pagka nagalit kami, black eye. Hoy, pipili kayo ng mga pangasawa niyo, mga babae kayo. Amen. It distorts perspective. Sinisira talaga nito yung paningin natin. Yung pananaw natin sa hinaharap. Kaya yung galit, kahit pa sabihin, mananampalataya ka na, hindi ka exempted yan. Ang tanong na nga lang diyan, paano ka magalit? Amen. Paano ka magalit sa panahon ngayon? Sa panahon na hindi mo pa kilala ang Panginoon, alam na natin kung paano ka magalit. Yung mga kapitbahay nga namin noon, lumilipad ang lahat ng kasangkapan Tapos, ang lahat ng binabanggit, yung galing sa impyerno Demonyito ka, demonya ka, yan ang binabanggit O yung anak mong demonyito. Lahat puro demonyo Pagka nagkakagalit ganun, sabi ko, yung prayer nga namin mag-asawa nung kami nandoon sa Dalapas. Sabi ko, Lord, sana maging mananampalataya lahat ang mga kapitbahay namin dito sa likod. Kaya ang ginawa namin mag-asawa, inumpisahan namin sa mga bata. Hinikayat namin yung mga bata. Linggo-linggo yun, nagluluto si Pastora ng kundi champurado, pansit. Basta yung madadaling lutuin, sopas. Ayun, sila Melody, sila Jacqueline, nagtuturo yan ng bata doon sa amin, sa Dalapas. Amen. Napupuno ng bata yun. Ay ngayon, malalaki na yung mga bata na kapag kami nakikita, may mga pamilya na, nagpapasalamat, Pastor, salamat po na kami naturuan ninyo. Amen. Amen. Kaya po mahalaga ang tayo nagtuturo sa bata. Anger. Ang sabi sa Santiago, pwede ka naman magalit, pero huwag kang magkakasala. Amen po ba? Kaya po mahalaga na tayo ay merong kaisipan patungkol sa kung ano ang ating ginagawa. Amen. Sabi dito, anger hinders growth. Hindi ka lalago sa spiritual Amen po ba? Holding on to anger can prevent spiritual development as it often, nawala yung letter F, keep individuals stuck in cycle of conflict rather than focusing on reflection, repentance, and personal transformation. Amen. Ay, huwag niyong pabayaan na kayo ay may stuck. Huwag niyong pabayaan na kayo ay bihag ng galit. Ang hirap niyan. Pagka ang galit kasi ay naging lamanan ng puso mo, ay hindi ka nalalago sa espiritual. At kumisan, kapag narinig mo ang pagtuturo ng mensahe ng Panginoon dito sa pulpito, at ikaw ang natumbok, sasabihin mo, chismosong pastor to. What? Sino kaya chismosong nagsabi sa pastor na to? Bakit ako ang nakikita ngayon dito? Walang alam si pastor. Ito'y marami ko ng karanasan, pero ikukwento ko sa inyo yung pinaka hindi ko nakakalimutan. Ang sabi ng Panginoon, maliit pa itong church, kalahati pa, no? Matanda ka na, huwag ka na mag-asawa, huwag ka na maghanap ng makakapatid. Tanda mo na Nagkataon na isinama nung isang dumadalo dito yung kanyang tatay. Siguro that time, mga around 70 na yung tatay. Ang sama ng tingin sa akin. Pinagalitan yung anak pag-uwi. Ikaw chismoso ka, pati pastor mo chismoso. Ba't alam ng pastor mo na maghahanap pa ako ng mapapangasawa? Wala akong alam. Kaya nangyari, pati yung anak na dumadalo, hindi na dumalo, hindi na bumalik. So, yari. Ganun. Wala akong alam doon. Pero, sa katotohanan,
kapag pinadaloy ng Panginoon ang mensahe niya, ito'y para sa ikabubuti ng bawat isa. Amen po ba? So, halatang-halata mong may galit sa puso. Kasi, nagalit doon sa mensahe eh. Sa alaloon man lang ba sana ay nagpasalamat, ay, salamat sa narinig ko dahil gusto ko pa talagang mag-asawa pero kung kalooban ng Panginoon, pwede naman, ano? Pwede naman eh kung kalooban ng Diyos eh. Pero kung hindi na kalooban ng Panginoon, yung talaga mapapakinggan niya at pwede talaga siyang magalit doon sa ano. Pero pwede naman siyang hindi magkasala. Amen. Tuloy natin. When darkness of resentment, nasusundan niyo po ba? Nakakatatlo na tayo. Darkness of doubt, darkness of anger, and ngayon, resentment. Touch your lives. Ano ibig sabihin ng resentment? Sama ng loob. Oo, nandito ka sa church, sumasamba ka sa Panginoon, pero may dala-dala kang sama ng loob. Ay, magkakamag-anak yan, sama ng loob, hinanakit, no? Ano pa ba? Yan, yung kasama yung galit. Magkakamag-anak yan eh. Amen. Anong sabi? Resentment defined as holding onto bitterness or indignation towards someone for a perceived wrong. Yung hindi mo malimutan yung ginawa niyang masama sa'yo, hindi mo malimutan yung ginawa niyang masakit sa'yo. Sa mga kabataan, yung inagaw yung yung partner, no? Inagaw yung crush. Yung mga ganon. Hindi mo malimutan, tumanda ka na lahat, puti na ang buhok, hindi pa rin malimutan. Amen. Ang dami ko na-experience na ganyan, ang dami kong mga nakausap na ganyan pala. Hindi pala experience. Iba pala yung experience na nakausap. Ang dami ko nakausap na hindi talaga malimutan. Siya first love ko eh, kaya lang inago ng best friend ko eh. Amen. Sabi niya, yung hindi mo malimutan, yung bitterness. Ano ba yung bitterness? Mapait. Bitter eh, parang ampalaya. Darkness yan. Dumadalo sa church pero merong resentment. Merong bitterness. Darkness yan ng puso. Humahad lang din yan sa paglagong espiritual. Hindi mo matatanggap yung tamang mensahe, hindi mo matatanggap yung pagtuturo ng Panginoon kapag may dala-dala kang sama ng loob, bitterness, resentment. Dilim yan na patuloy na nagbablock or di kaya ay humahad lang para yung malaking wall sa buhay mo na hindi mo matatanggap yung mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. Amen. It block connection. Pag kami sama ka ng loob, nakita mo pa lang yung anino pa lang, lalayo ka na eh. Ito na naman si Kurapika. Sino ba si Kurapika? Saan yun eh, no? Saan ba? Ba't ba yun ang nabanggit? It creates wall that can distance you from your real purpose. Make it hard for you to engage authentically with your faith community, pati sa church. Amen. Sino ba kalaban na? Si Goku ba ang kalaban niya? Si Kurapika. Okay. Purihin ng Panginoon. Matagal ko na napanood yun eh. Black connection. Isipin ngayon, makita mo pa lang yung anino, lalayo ka na. Pag narinig mo yung boses, eto na naman. Ano ba yan? Boses lang yung narinig, hindi mo pa nakikita yung itsura, yung eksaktong katauhan niya. Lalo na pagkagalit kayo sa asawa niyo. Layuan mo ako, layuan mo ako! Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Alam niyo, kinakailangan maintindihan natin na sa buhay na meron tayo ngayon, kinakailangan lahat ng ito
ay ating mapagtagumpayan. Amen po ba? Amen. Hindi po pwede na ikaw ay isang mananampalataya na nagtataas ka ng kamay mo sa Panginoon sa pagpupuri at pagkatapos meron kang sama ng loob. Come on, come on. Tatanggapin ba ng Panginoon yon? Nagtataas ka ng kamay, pinupuri kita, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, tapos may sama ka ng loob. Come on. Hadlang yun. Amen. 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 Ito pa. No? It prevent you from showing compassion to both others and to yourself. Amen. Hindi mo makukuha ang ibigin talaga ang sarili mo kasi nga may sama ka ng loob eh. Hindi mo rin makukuha ang ibigin ng iyong kapwa kapag may dala-dala kang sama ng loob. Balikan natin yung mga leaders. Ang mga leaders, walang intensyon niya kundi masabi sa inyo yung tama, yung totoo, yung dapat gawin. Ganun ang leaders eh. Amen po ba? Ay, ito'y para doon sa mga mga prospect natin, ng mga soon-to-be leaders din. Itatama kayo, itutuwid kayo ng inyong mga leader o pastor na kung minsan kapag hindi naging eksakto sa inyong panlasa, amen, sa inyong panlasa, sa inyong katwiran, yung sinabi ng leader, mag-iipon ka na sama ng loob. Come on. Mag-iipon ka na sama ng loob. Hanggang sa, para yung bulkan sasabog. At darating yung oras, pinagpaplanuhan mo yung leader mo. Kasi may sama ka ng loob eh. Okay lang sana pagplanuhan nyo ng maganda. Pero kung pagplanuhan mo ng hindi maganda, mananagot ka sa Panginoon. Ang Diyos ang kalaban. Okay, ito yung kumisan ay hindi napapansin ng ibang mananampalataya. Nag-iipon sila ng sama ng loob sa mga leader na hindi nila alam na ang kanilang ginagawa ay laban sa Diyos. Laban sa Diyos yan. Pero yung leader, walang intensyon yan para tayo ay gipitin, para tayo ay sirain, wasakin, walang ganon. Hindi naman kampo ng demonyo yan eh. Amen. Yan ay lingkod ng Diyos. Amen. At kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, wala kang ibang gagawin kundi para sa ikatitibay, ikaayos ng bawat mananampalataya. Amen. 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 Kaya nga, sabi dito, it prevents you from showing compassion to both others and yourself. Kahit nga sarili mo, hindi mo makukuha mahalin pagka meron kang sama ng loob. Kasi, umi-epekto yun sa iyong katawan, sa iyong buhay. Umi-epekto yun sa iyong pag-uugali, sa iyong isipan. Sa lahat ng narinig mo, umi-epekto yun. Napansin niyo po ba? Kapag sa isang tao meron kayong sama ng loob, napansin niyo po ba na kayo mismo ay umaagwat? Umaagwat kayo, lumalayo kayo. It blocks connection. Come on. At siguro kahit nga mensahe ng Panginoon, lalayuan nyo. Lalo na pagka ikaw ang natutumbok ng mensahe ng Panginoon. Lalayo ka. Sasabihin ninyo, ako na naman. Wala na bang iba? Sa bahay, ganun din. Sa mga anak, pinagagalitan mo, laging siya. Wala na bang ibang anak? Wala na bang ibang pwedeng pagalitan? Amen. Tuloy natin. It drains spiritual energy. Kapag meron kang resentment, Amen. nauubos yung enerhiya, yung lakas na meron ka. Amen. Abay pa, delikado po yan. Amen. Kapag nauubos yung spiritual energy mo, dahil lamang sa sama ng loob. Mag-isip-isip. Hindi po tama na tayo'y napapasok ng dilim ng sama ng loob. Anong dapat natin makita rito? Dapat nyo makita na ang buhay pananampalataya laging masaya. Amen. Amen. Walang anumang kabigatan sa loob, walang anumang damdamin
na makasisira sa iyong relasyon sa Panginoon. Kaya po lagi tayo nagpupuri sa Panginoon eh. Umaawit tayo ng masaya, umaawit tayo ng malumanay. Bakit? Kasi iyon yung damdamin na meron sa Diyos. Tanggal ang lahat ng hinanakit, tanggal ang lahat ng sama ng loob, tanggal ang lahat ng sagabal. Amen. One. Ang saya. Amen. When darkness of knowing not touch your lives. Ano yung knowing not? Yan yung tinatawag po nating ignorance. Lack of self-awareness or failure to understand spiritual truth. Yung bang, pasensya na, hindi ko alam eh. Knowing not, hindi mo alam. Ang sabi sa Biblia, ignorance yan. Amen po ba? Sadya, it keeps you stuck in unhelpful patterns. Hindi malusog o hindi makakatulong. May lead you to repeat harmful behaviors or make choices that distance you from belief. Ay, pagka hindi mo alam, mas pipiliin mo yung lumayo rin talaga eh. Mas pipiliin mo yung yung alam mo lang. Pero yung mga hindi mo alam, wala kang planong tuklasin. Amen. Ay, bakit ganun na nangyari? Kasi pasensya na, hindi ko alam. Hindi natin pwede ikatwiran sa Panginoon pagharap natin sa Kanya. Ay, Lord, pasensya na, hindi ko alam na bawal pala yung ginawa ko. One. Pasensya na, Lord, hindi ko alam na bawal pala maging chismosa. Pasensya na, Lord, hindi ko alam na bawal pala magsinungaling. Pasensya na, Lord, hindi ko alam na bawal pala tumaya sa loto, sa wedding. O di kaya naman, sinasabi na sa'yo ng leader o tinuturo na ng pastor yung katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, ini-ignore mo pa rin. Kasi nga, knowing not, ignorance, ini-ignore ng tao yung katotohanan. Kapatid, may ugali ka na hindi tama. Baguhin mo yan. Yun ang sinasabi ng ng Biblia. Amen po ba? Baguhin mo yan. Ito ako eh. Ganito na ako eh. Andiyan po ba kayo? Ang dami kong napakinggan na, pinanganak akong ganito. Wala nang pwedeng baguhin dito. Yung bang, mayroong pagtuturo na ginagawa ang Panginoon pero ini-ignore lang. It prevents meaningful connection. Ignorance about faith teachings or about the experiences and perspective of fellow believers can create barriers to community, empathy, and understanding of divine principles. Nandiyan po ba kayo? Naintindihan po ba natin ito? Amen. Ay, pipigilan ka nito. Doon sa mga mahalagang pakikipagtagpo. One. Prevents from meaningful connection. So, yung ignorance about faith. Ano ba yung faith meron kayo? Ano ba yung pananampalataya na kayo meron? Kaya po tayo dito meron nakapaskil dyan, statement of faith. Na dapat binabasa din po ninyo. Amen po ba? Na kapag may nagtanong sa inyo, ilan ba ang Diyos na meron ka? Isa. Amen po ba? Hindi ako magtuturo sa inyo ng 2 o 3. Isa lang ang Diyos. Bakit meron kang Jesus, meron kang Ama, meron kang Espiritu Santo? Ano yan? Yun ang sabi sa Biblia. Merong Jesus, merong Ama, merong Espiritu Santo. Di 3 Diyos mo. Ikaw lang ang nagbilang. Ganun lang yun. Ikaw lang ang nagbilang. Amen po ba? Amen. Pero sa Biblia, walang sinabing 3, isa lang. Amen. Kaya hindi mo kami pwedeng pilitin na sagutin ka na tama yung 3 na bilang mo. Amen. Amen. Hindi natin pwedeng gamitin ang Biblia sa pakikipagtalo. Sinaway na tayo dyan. Amen. Amen. It prevents meaningful connection. Mahalaga po na tayo ay makalaya sa pagiging ignorante.
Yung wala kang alam. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang Biblia, basahin mo yan. Amen. Ibinigay na ng Panginoon ang mga pastor, ang mga leader, makinig kayo. Amen. Ibinigay din niya ang Espiritu Santo para wala ka nang maidahilan pa. Amen. Kompleto na. Ibinigay nga ng Ama yung kanyang anak eh. Yung pa bang karunungan, kaalaman, hindi pa ba niya kayang ibigay yon? Kung naibigay niya ang kanyang anak, yung bang karunungan ay hindi kayang ibigay ng Panginoon? Kayang ibigay. Amen. Kaya hindi ka pwedeng maging mangmang. Amen. Hindi ka pwedeng sabihin mo na wala kang alam. Come on. Amen. Amen. Knowing not leads to misinterpretation. Yung wala kang alam, magli-leads yan, dadaling ka niya sa misinterpretation. Ano ibig sabihin? Lack of knowledge can cause you to twist spiritual teaching Come on. to fit your personal desires. Ay, ito lang yung gusto kong mapakinggang aral eh. Ito yung paborito kong aral. Ano yun? And all these things shall be added to you. And all these things shall be added to you. Yun yung paborito kong aral. Pero pag sinabi ng Biblia na, huwag kang hahatol upang hindi ka hatulan. Ay, ano ba yun? Ang dami niyang kapintasan eh. Pagka nakita ko nga siya lagi, pagka naglalakad, parang bibi. Ikaw yung mapintasin. Ano ba yung mapintasin? Lahat nakikita mo, no? Pagka mapintasin, bakit nagpa-long hair to ngayon? Siguro nagpapa-beauty to. Kanino kaya nagpapa-beauty to? Hahanapin mo talaga yun eh. It causes you to misinterpret everything. Kahit pa sabihin maganda yung nakikita ng iyong mata, pero misinterpret. Sasabihin mo, may pinagpapagandahan to. Para bang bawal na ang lahat. Amen. Kaya huwag kayong laging titingin ng nakangiti sa iba. Baka mamaya may magselos. Amen. Purihin ng Panginoon. Knowing not. Lack of knowledge can cause you to twist. Ano ba yung twist? Nababaliktad, nababaluktot. Yung spiritual truth. Come on. Yung spiritual teaching, nababaluktot. Ay, ang dami niyan. Mga mahuhusay na mga ngaral. Isipin nyo, ito, alam nyo na eh. Tinuturo nila na, hindi na tama yung mag-ikapo. Laganap ngayon yung mga hindi nag-iikapo. Kasi turo ni ni ganito eh. Hindi na raw acceptable sa bagong tipan ng pag-iikapo. So, kailan sinabi ni Jesus na bawal mag-ikapo? Kailan sinabi at tinuro sa Biblia na huwag nang mag-iikapo? Ang dahilan pala, ang gusto pala, makuha lahat. yung tagapagturo na yan. Ang gusto pala, makuha lahat. Sige, bigay mo sa akin ang titulo ng lupa mo. Ayun, hindi na ikaw po talagang lahat. Grabe yung tagapagturo na yan. Ang daming nalinlang. Amen. Tuloy natin. When darkness of negativity touch your lives. Ano ba yung negativity? Nakaranas na ba kayo na ang kausap mo puro nega? Hoy, gawin natin to. Ay, pangit yan. Huwag yan. No? Ay, sige, ito na lang. Ay, hindi rin maganda yan. Ano yan? Magastos yan. Nakaranas na ba kayo kahit ang asawa mo, anak mo, nega? Amen. Ang hirap kasama ng nega. Amen. Sabi dito, negativity focus on what is wrong or lacking. Wala kang magandang sasabihin diyan sa mga nega. Mahirap yung kasama sa church. Amen. Nung ito'y ginagawa ko. sabi nung mga nandiyan sa Pastor, ano yan?
project ko po, project. Kasi nahaharangan ko sila dyan sa kalsada. Abala naman. Nagbubulong-bulong. Sabi ko, di ako nakikinig. Sabi ko, kailangan ko itong tapusin. Sabi ko, gano'n. 1 week lang yung aking from Monday to Friday. Salamat sa Panginoon. Pero kung nakinig ako doon sa mga nega, hindi ko matatapos to kasi abala ako doon sa daan Amen po ba? Tapos, kung halimbawa narinig ko sa asawa ko, halimbawa lang pero hindi ko ito narinig. Ano ba yan? Pinaggagawa mo kung ano-ano bibilin mo dyan. Alam niyo po, simple-simple lang to pero naka 5,000 kami rito. Sa bakal, tela, sapong, no? Naka 5,000 kami dyan. Tapos, sabi ko, nung una, nasa isipan ko, simple lang. Kasi walang gastos kasi marami akong pwedeng makuhang gamit dito sa bahay, dito sa church. Pero habang ginagawa ko siya, hindi naman uubra yung mga naanditong gamit. Kinakailangan bumili ng bakal. Kinakailangan bumili ng welding rod. Sabi ko, pengi. Pengi pambili. Pero kung sinabi niya, gagawa-gawa ka tapos hihingi ka ng panggastos. Yung mga gano'n. Nako, yung negativity, hindi magagawa ito Amen po ba? Kaya nga, negativity acts as a filter that distorts perception, making it hard to recognize grace, beauty, or lessons in challenges. Pagka nega yung kasama mo, wala talaga. Distort na yung perspective natin. Hindi nila makikita yung magandang resulta ng gagawin mo. Pero nung matapos, wow, pwede maupo, ayan, pwede magpa-picture. Amen. So, ayun, tuloy natin. Ito pa, when darkness of error touch your lives. Ano yung error? Yung mga pagkakamali. Sino rito hindi nagkakamali? Huwag mo sabihin perfecto ka na. Lahat tayo nagkakamali. At kahit pa sabihin, pastor, na ako nagkakamali pa rin ako kuminsan ng desisyon. Nagkakamali pa rin ako kuminsan ng aking karakter. Lalo na pagka yung stress ka na talaga. Naalala ko tuloy, nakakahiya sa Panginoon Yung isang gabi, stress ako, gawa ng yung aking anak, yung aking apo, may sakit. Tapos, kung ano pumapasok sa isipan ko. Kasi nga, ang sakit ng apo ko dengue. Grabe, ingat na nga kami. Tapos made-dengue pa. Tapos pagliko ko sa karsada, nakaharang yung isang tindero. Iayos mo yan! Nakakaya sa Panginoon. Bakit kantong-kanto naman talaga? Nagalit na ako, sabi ko gano'n. Ikaw na nga mali, ako pang mayas. Sabi ko gano'n. Tapos, tinignan ako ng asawa ko. Mabuti lang may kasama akong Holy Spirit. Tumahimik na ako. Sabi ko gano'n. Baka po masabi ko ba't namatay ko? Ay, wala na battery. Pagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali. Hindi po pwedeng hindi ka magkakamali. Pero dapat matuto tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali. Pero tingnan muna natin. Error cause spiritual stagnation. Kapag hindi ka marunong tumanggap ng iyong pagkakamali, may stagnant ka. Repeating the same error without reflection can create cycles of guilt, shame, or defensiveness. Aba, ipaglalaban mo pa yung mali mo At yan ang ginagawa ng marami. Mali na pinagtatanggol pa sarili. Kaya ako naman nagawa yun kasi siya may gawa Ikaw ang may mali, tuturo mo si Pedro. Tanongin niyo yung katabi mo, ginawa mo ba yun? Sa mga magkakapatid, uso ito sa mga bata. Sino may gawa nito?
Si kuya. Bakit ako ha? Sabihin ng kuya. Ikaw may gawa niyan eh. Hindi ko. Kaya ako naman nagawa yung kuya. Gawa mo eh. Talagang ituturo yung isa. O ginawa niyo ba yan sa mga kapatid niyo? Hallelujah. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? Amen. Malapit na ako matapos. Error that keeps you stuck, preventing progress in cultivating virtues or defending your connection to God. Amen. So, yung lahat ng pagkakamali, ang kailangan lang po natin dyan, solusyon dyan, ay pag-amen. Amen po ba? Error damage relationship, mistakes that harms other or breach community values can strain bonds with fellow believers and erode trust. Ang pagkakamali, sumisira ng tiwala. Naglalayo din sa iyong mga kapatiran. Pagka nagkamali ka at hindi mo tinanggap, hindi mo inamin, pinagtanggol mo pa ang sarili mo, nako, tanggal ang tiwala. Ito na tayo. When darkness of sickness touch your lives, ako may sakit. No? Pakiramdam ko nung 2024. Tama ba? 2024. December 2024. Bago mag 2025, namamaalam na ako eh. sabi ko sa aking mga anak, ganito ang gagawin nyo pagka may ganitong bagay ha. O di kaya may mga ganitong sitwasyon. Tapos, ang dami kong, nakalimutan ko na yung iba. Namamaalam na talaga ako. Tapos kinausap ako ng Banal na Espiritu. May gamot ka sa itaas, kumuha ka ng gamot doon, uminom ka. And then pagtungtong ng January, magpa-check up ka. Yun ang ano sa akin ng Banal na Espiritu. Kaya noong January 2025, nagpa-check up ako sa Binyang Hospital. And then, ayun nga, natuklasan na mataas ang sugar ko, namayat ako, hanggang sa, ayun, eto tayo ngayon. Maraming istorya, Pero, kapag dumating ang sickness, ang karamdaman, maniwala kayo, it weakens our body. Pahihinain ito yung ating katawan. Walang pinipili ito, bata o matanda. Pahihinain ng iyong katawan at kapag humina ang iyong katawan, hihina rin ang iyong mga disposisyon sa buhay. Kasama ng hihina dyan ang iyong pananampalataya. Mahal ba ako ni Lord? Bakit ako nagkasakit? Sa Biblia, yung mga alagad, nagkasakit din. Si Pablo nga, may sakit din eh. Ito pa. When darkness, nawala yung attack. When darkness attack your soul. Yan po yan, pakibago na lang. When darkness attack your soul, your will, mind, and emotion. Kapag yung dilim ay umatake sa iyong kaluluwa, ang inaatake niyan ay ang iyong isipan, ang iyong damdamin, at ang iyong kapasyahan. Will, mind, and emotion, yan yung consistent, yan yung nilalaman ng ating kaluluwa. Amen. When darkness attack your soul, walang malakas dyan. Hindi mo pwede sabihin malaki ang muscle mo. Hindi mo pwede sabihin matibay ka. Once na umatake ang dilim sa kaluluwa mo, kahit ang katawan mo ay malakas, magigiba ka. Kasi aatakihin niya yung will, mind, and emotion. Sino rito matibay ang emosyon? Sino rito sa inyo ang matibay ang damdamin? Konting problema nga lang, iiyak kayo eh. Lalo na pagka pinag-usapan ay mga mahal na sa buhay. O hindi ka na mahal ng partner mo, meron na siyang iba. Yung anak mo. Yung anak mo,
Alam mo ba, sa ibang bahay, pagka tumira, namimili ng ng grocery, pero pagka nasa iyo, ikaw pa ang hihingian. Di ba may mga may mga ganong anak, no? Pagka sa ibang bahay, bit-bit grocery, may isang kabang bigas pa. Tapos pagka sa bahay mo umuwi, Nay, pengin ito, pengin noon. Nakakalungkot pagka ganon ng anak. So pagka mahina, inatake ka ng dilim sa iyong kaluluwa, nako, walang matibay dyan. Amen. Sabi nga, ang solusyon ng Panginoon sa atin, Awit 23, talatang 4, dalawang talata sana yan kasama yung verse 6. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Kapag inaatake na ang inyong kaluluwa, dapat panghawakan ninyo ito, I will fear no evil. Bakit? Amen. For you are with me. Amen. Your rod and your staff, they comfort me. Sa verse 6, sabi niya, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Amen. And I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you, Lord. Amen. Amen. Kaya nga, ang dilim, sabi dito, yung pinag-usapan po kasi natin ay yung acronym ng darkness. Remember, darkness does not eliminate light. It makes light more visible. Lumagay kayo sa dilim. Konting kislap lang, yung kagad ang makikita mo. Alam po ba? Hindi kayang alisin ng dilim ang liwanag. Amen. Kasi sinabi na yan sa Biblia Hindi kailanman naghapi ng dilim ang liwanag. It makes light more visible. Kapag ikaw ay nasa dilim, mapapansin nyo, ang hanap mo, liwanag. Walang nasa dilim na ang gusto lang ay dilim. Kasi pagka nasa dilim ka talaga, wala kang makikita mga ngapa-ngapa ka. Pero kapag na-realize mo na kailangan mo ang liwanag, dadaanan mo lang yung dilim na yan. Kaya nga, darkness is only a passage, not your destination. Amen. Isang magandang umaga sa bawat isa. Tayo po lahat ay muna ay pumikit. At lapit tayo sa Panginoon sa umagang ito. Damahin po natin ang presensya ng Panginoon. Anong dilim ang dumaan sa buhay mo na nagpabigat ng iyong damdamin, nagpabagal ng paglago mo sa Panginoon? Anong mga dilim ang hanggang ngayon ay gumagambala sa iyong buhay pananampalataya? Kapatid, gusto ng Panginoon na maging matagumpay ka sa buhay. Hallelujah. Jesus. Damayin po natin ang presensya ng Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin. Baka hanggang ngayon nasa dilim ka pa. Baka ngayon mayroong dilim ng pag-aalinlangan, pagdududa. Baka mayroon kang dilim ng pagkakamali or error. Baka hanggang ngayon mayroon pang dilim ng resentment o sama ng loob, anger. Baka mayroong dilim na sumasalakay sa iyo. This is the time na kailangan mo yung isurrender sa Panginoon. This is the time na kinakailangan wasakin natin ang anumang dilim na bumibihag sa iyo. This is the time na gusto ng Panginoon dalhin ka niya sa liwanag. At para mangyari yon, isuko mo ang buhay mo, isuko mo ang sarili mo sa Diyos. Hallelujah. Sige po, manalangin tayo habang napapakinggan natin ang mensahe na ito, ang awiting ito.
Manalangin tayo at sabihin natin sa Panginoon, alisin mo po ako, O Diyos, sa kasalukuyan kong kalalagayan. Tulungan mo po ako na mapanagumpayan ang pananalakay ng dilim sa aking buhay. Yakapin mo Yes, Lord. ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sige po, manalangin tayo sa Panginoon. At kung meron kang nais itulog sa Panginoon sa umagang ito, nakabigatan, na pumipigil sa iyo para magpatuloy o lumago, taas mo lang ang kamay mo sa Panginoon. Isurrender mo ang buhay mo sa Kanya sa umagang ito. At sabihin mo sa Panginoon, narito ako, O Diyos. Nagsusumamo sa iyong banal na harapan. Nais ko na maging malaya. Nais ko na makapaglingkod sa iyo. Nais ko na makaalis ang kadiliman ng buhay na meron ako. Nais ko ang liwanag mo, O Diyos, sa aking buhay. Sige po. Hallelujah. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, Purihin ka, O Diyos. ngunit pag-ibig Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat. Salamat sa iyong liwanag, O Diyos. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Ama, alam mo ang sitwasyon ng buhay ng iyong mga anak. Kilala mo po ang bawat isa sa kanila. Higit sa lahat, O Diyos, alam mo yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. Parapatin mo po, O Diyos, na ang bawat isa sa umagang ito ay makapanagumpay sa lahat ng dilim na umaabala sa kanilang buhay. Tulungan mo po ang bawat isa na makalaya. Tulungan mo po ang bawat isa na makita ang liwanag mo, O Diyos, sa kanilang buhay. Tulungan mo po ang bawat isa na maging mananagumpay sa buhay pananampalataya. Umaasa po kami, O Diyos, na ang mensaheng ito'y patuloy na magpapaalala sa amin na bawat isa sa amin ay haharap sa mga yugto ng buhay na hindi namin inaasahan. Kaya marapatin mo po, O Diyos, na kami ay maging handa, maging matibay, at maging karapat-dapat sa bagay na ito na iyong ibinibigay sa amin, O Diyos.
Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Amen.